Ay, ladies and gentlemen, na-vlog ko na to kanina pero napalpak yung signaling natin at meron pa atang nag-ano sa atin. Meron pang nang-hack sa atin kaya masama ang dating ng aking vlogging kanina kaya uulitin ko. Paki-monitor mo. So ito ngayon, padiretso minomonitor ko lang kung meron na akong sounds. Hindi gumagana ng green screen. Yung problema ko. Mahina yung internet. Pag mahina internet, gano'n. Hindi, wala na ako time. Hindi ako pwede mag-live mamaya. Asa yung isang cellphone ko? Ito kaya ang pag-usapan po natin sa ngayon ay ano ba ito? Ay yung patungkol po sa isang bagay na kung saan may nanalo sa luto sa online casino. 397 million dun sa norte. At nung manalo na, ayaw bayaran ng Bingo Plus. At kung bakit nila ayaw bayaran, nagkiklaim sila parang ano lang daw, nagkamali lang ang app. Pwede ba yan? Huwag na kayo kung ganun. Huwag na lang kayo lumaro sa mga ganong mga bingo-bingo na yan. Kasi niluloko-lukuhan lang nangyayari eh. Alam mo sino may-ari ng Bingo Plus? Ang may-ari po ng Bingo Plus ay walang iba kundi si Congressman Albi Binetes. Sila ang kumukontra na tanggalan na, bawalan na ang tuluyan ng mga online gaming. Sila ang nagpapa-online game. So, yun pala naman, ang gusto nila mangyari ay yayariin ng tao, nanalo na yung ito, pakinggan nyo po ha. Watching from Coronel ha, okay. Okay, ito na nga, pakinggan nyo po yung panluloko ng pambubudol ng online gaming. DG Plus ito, yung nagpapalaro ng Bingo Plus. Lalaro pa ba kayo dito? Kung manalo kayo ng malaki, hindi man nababayaran. Pakinggan ninyo ang nanalo. Natalo. Ang tinataya ko, 100. 3 taon nang naglalaro ng online casino games o mas kilala sa tawag na scatter, ang 47 anyos na si Rosita. Minsan panalo, pero mas madalas ang talo. Kaya't laking tuwa niya raw nang sa isang pindot noong March 7, 2025, bawing-bawi, siya'y pumaldo. Nakuha niya di umano kasi sa tinatawag na lucky spin ng isang online casino app ang ultimate win na tumataginting na higit 397 million pesos. So excited na para akong, alam mo yung natulala na hindi ako makapaniwala. So sabi ko, thank you Lord ka. Kung nag-thank you ako, syempre sa excite ko, in-screenshots ko kaagad. Ilang oras niya raw hinintay na makuha sa app ang kanyang panalo. Ang problema, hindi ito dumating. Yun, hindi lumabas yung pop-up notifications na I won 397 million. So sabi ko, bakit ako? So ang tagal kong nag-antay, siguro mga 20 minutes or more na nag-antay ako ng lalabas. Sabi ko, ay baka kaya kinukumpute pa akong ganon. So
Actually, unfortunately, wala talagang lumabas. That night, tumawag ako sa sa customer service. Nag-chat ako. Bakit ganito, ganito? Wala akong na-receive na yung explanation naman ng agent is, ma'am, siguro you need to refresh your mga ganong mga paliwanag na hindi ko maintindihan. Bakit i-refresh? Nag-spin nga ako tapos walang Dito na siya nagpasyang dumulog sa customer service ng online casino app. Agosto, dumulog na siya sa tanggapan ng Tingnan nyo, PAGCOR. ano ba yan? Bingo Plus. Oh, dapat nanalo siya, may transaction history siya, at dapat nanalo siya ng 397 million pesos. Na siyang namamahala sa licensing at regulation ng mga internet gaming. Dito nakaharap niya ang mga kawani ng online gaming app. send kami ng mga unang-una affidavit na nanalo ako. Tapos nung after that, nag-reply ang Bingo Plus na hindi daw ako nanalo. Yun, palitan kami ng ng Bingo Plus. Tapos nagpa-set ng appointment si Attorney Dalen sa PAGCOR na kung pwede is pumunta kami sa office. So, nagpa-unlock naman ang PAGCOR. That was June 5. I think June 5. Nakipag-meeting kami sa kanila. Kwento niya nakatanggap di umano ang kanyang abogado ng tawag, kung saan inaalok siya ng mas mababang halaga. Ang kanyang tugon, kanyang ipinaabot sa pamamagitan ng email. Bingo Plus offered me 1M June 17. That was June 17. Sabi ng ng attorney, kung gusto mo mag-decide ka na ngayon kasi may dala silang 1 million good as cash or within 24 hours i-send namin sa bank account mo. Sabi nila sa akin. Tapos sabi ko, ayoko kako. Kasi para sa akin, hindi naman, para sa akin lang, hindi makatarungan yung ganong offer. Kasi, paano ko ba masasabi na alangan po na tatahimik na lang ako sa 1M. So, after that, later on, August, na tinaas nila ng 5M yung offer ng Bingo Plus. Ang sa akin lang is winner talaga ako. Parang hindi kasi nadadaan yan sa offer eh. Pag nanalo ka talaga. November 24, natanggap niya ang desisyon ng PAGCOR kung saan nakasaad na hindi siya tunay na nanalo dahil di umano sa ilang technical na dahilan. Hiling niya ngayon, pag-aralang muli ng PAGCOR ang kanyang pagkapanalo. Maging in good faith naman na sila kasi as a player, I am in good faith po na naglalaro kahit matalo ako ng malaki. Okay lang. Panawagan ko din na mag-usap kami uli. Tapos together with PAGCOR, mag-usap din uli kami na sana ang pakiusap ko sa PAGCOR is kasi sila naman ang regulatory board, sana mas busisihin po nila kung ano yung explanation nila doon sa result ng na sinad nila. Kaya baka meron po kaming makausap from Bingo Plus po. I'm not sure po kasi hindi. Sinubukan ng news team na makuha ang panig ng online casino application at ng PAGCOR pero hindi pa sila sumasagot sa aming mensahe. Bukas naman ang news team sakaling nais na nilang magbigay ng pahayag. Randy Guzman, RNJ News. Oh, yan ha. So, ano ang sa tingin niyo doon yung mga netizens, ng mga subscribers ko? Ano ang sa tingin niyo dito? Ako, bilang aral sa tinatawag na batas, patungkol dito, pag-usapan natin. Unang-una, pag naglaro ka sa online, understood na meron kayong kontrata nung
may-ari ng app na nagpapalaro. Ang kontrata ay kung magkano ang nakalagay dyan na panalo mo kada hit mo, ay yun dapat ipanalo mo. Dapat sundin yun. Ngayon, ang sagot sa kanya ng kumpanya, at ang problema ko rito, kinakampihan pa yung kumpanya ng Pagcor. Ang Pagcor po, ang kanyang papel sa buhay, ay nandyan sila para pangalagaan ang kapakanan ng publiko na tumataya. So, ano ngayon yan, Altenco? Hindi ka lang gaming, may kontrata ka pa rin, contractor ka pa rin sa flood control. Mapunyeta ka. Bakit hindi nyo gagawin na para mabayaran itong babaeng ito? Gusto nyo lang kabig ng kabig. Paano yan, Mr. Albi Benitez? Pinapahiya mo yung lahing Ilonggo sa ginagawa mong yan. Ilonggo ka pa naman, congressman ka pa. Kamag-anak ka pa ata ni Lisa Marcos. May nanalong ibang tao, hindi mo binabayaran. Ang kontrata ay kontrata. Ngayon, ano ang rason nila? Ano daw? May hits. Grabe. Ganito yan. Ano bang batas tungkol dyan? Sabihin natin, i-assume natin dalawang bagay. Mr. Nick Reyes, watching live po. Engineer Toto, salamat po. Pagpalagay natin na may hits sa kanilang system sa app, sabihin na natin hindi sila inosente yung DG Plus na may-ari ng Bingo Plus. Ngayon, ang nananaya, 3 taon na siya tumataya, laging talo. Ngayon lang po nanalo. At siyempre, sa cellphone lamang siya naglalaro. Ang ibig sabihin po noon is, wala siyang ginawa na kung ano masama. At hindi naman natin pwede sabihin na nandaya yung nagtaya. Ang layo nga niya, sa cellphone siya naglalaro eh. Sa online eh. So, ang ibig lang po sabihin dito ay hindi ako maniniwala na may app. Mas naniniwala ako na ginagawa lamang nila ito na kunwari para hindi sila magbayad ng buong buo. Dapat, pag sila nagninegosyo sa ganon, preparado sila sa anumang pangyayari. Basta lahat ng nanalo, bayaran nila. Naalala ko tuloy yung 349 na mga raffle number doon sa panahon ng Pepsi na maraming nanalo ng 1 million at niloko ng Pepsi. So ngayon, ang tanong nito, ano na ngayon ang mangyari dito sa nanalong babaeng ito na si Rosita, gayong nagdesisyon ang kumpanya na hindi sila magbabayad at natagpuan nila na hindi raw may problema daw ang tinatawag na app nila. Hindi no, bastusan. Siguro mas maganda i-play natin muna ulit. Ang 47 anyos na si Rosita. Minsan panalo, pero mas madalas ang talo. Kaya't laking tuwa niya raw nang sa isang pindot noong March 7, 2025, bawing-bawi, siya'y pumaldo. Nakuha niya di umano kasi sa tinatawag na lucky spin ng isang online casino app ang ultimate win na tumataginting na higit 397 million pesos.
So excited na para akong, alam mo yung natulala na hindi ako makapaniwala. So sabi ko, ala, thank you Lord ka ako. Nag-thank you ako. Tapos syempre sa excite ko, in-screenshots ko kaagad. Syempre, Ilang oras niya raw hinintay na makuha sa app ang kanyang panalo. Ang problema, hindi ito dumating. yun, hindi lumabas yung pop-up notifications na I won 397 million. So sabi ko, bakit ka ako? So ang tagal kong nag-antay, siguro mga 20 minutes or more na nag-antay ako ng lalabas. Sabi ko, ay baka kaya kinukumpute pa akong ganon. So actually, unfortunately, wala talagang lumabas. That night, tumawag ako sa sa customer service. Nag-chat ako. Bakit ganito? Wala akong na-receive yung explanation naman ng agent is, ma'am, siguro you need to refresh your mga ganong mga paliwanag na hindi ko maintindihan. Bakit i-refresh? Nag-spin nga ako tapos walang Dito na siya nagpasyang dumulog sa customer service ng online casino app. Agosto, dumulog na siya sa tanggapan ng PAGCOR na siyang namamahala sa licensing at regulation ng mga internet gaming. Dito nakaharap niya ang mga kawani ng online gaming app. send kami ng mga unang-una affidavit na nanalo ako. Tapos nung after that, nag-reply ang Bingo Plus na hindi daw ako nanalo. Yun, palitan grabe, kami ng ng Bingo Plus. Tapos nagpa-set ng appointment si Attorney Dalen sa PAGCOR na kung pwede is pumunta kami sa office. So nagpa-unlock naman ang PAGCOR. That was June 5. I think June 5. Nakipag-meeting kami sa kanila. Kwento niya, nakatanggap di umano ang kanyang abogado ng tawag, kung saan inaalok siya ng mas mababang halaga. Ang kanyang tugon, kanyang ipinaabot sa pamamagitan ng email. Bingo Plus offered me 1M June 17. That was June 17. Sabi ng attorney, kung gusto mo mag-decide ka na ngayon kasi may dala silang 1 million good as cash or within 24 hours i-send namin sa bank account mo. Sabi nila sa akin. Tapos sabi ko, ayoko kako. Kasi para sa akin, hindi naman, para sa akin lang, hindi makatarungan yung ganong offer. Kasi, paano ko ba masasabi na alangan po na tatahimik na lang ako sa 1M. So, after that, later on, August, na tinaas nila ng 5M yung offer ng Bingo Plus. Ang sa akin lang is winner talaga ako. Parang hindi kasi nadadaan yan sa offer eh. Pag nanalo ka talaga. Dapat. November 24, natanggap niya ang desisyon ng PAGCOR kung saan nakasaad na hindi siya tunay na nanalo dahil di umano sa ilang technical na dahilan. Grabe Hiling ito. niya ngayon, pag-aralang muli ng PAGCOR ang Babanatan kanyang natin ang pagkapanalo. PAGCOR na to. Maging in good faith naman na sila. Kasi as a player, I am in good faith po na naglalaro. Kahit matalo ako ng malaki, okay lang. Panawagan ko din na mag-usap kami ng Huwag ka na kasi tumaya dyan. mag-usap kami uli. Tapos together with PAGCOR, mag-usap din uli kami na sana ang pakiusap ko sa PAGCOR is kasi sila naman ang regulatory board, sana mas busisihin po nila kung ano yung explanation nila doon sa result ng na sinad nila. Kaya baka meron po kaming makausap from Bingo Plus po. I'm not sure po kasi hindi. Sinubukan ng news team na makuha ang panig ng online casino application at ng PAGCOR pero hindi pa sila sumasagot sa aming mensahe. Bukas naman ang news team
sakaling nais na nilang magbigay ng pahayag. Randy Guzman, Isara na RNG yung pagkor News. na yan. Isara na yan. Kaya walang kwenta. O, ipagdasal na lang natin ito na ayusin nila ito, bayaran nila. Wala pa ako nakitang dahilan para hindi nila babayaran. Dapat bayaran nila. Magpipetisyon na tayo ngayon, ipasara na yung DigiPlus tsaka Bingo Plus na yan. Ipasara na yung mga online gaming na yan. Okay, hanggang dyan lang muna tayo ngayon.